O mga kababayan, malasoko ang ginawa ng ating kababayang OFW na si Dean Chase, mga kababayan, tungkol dito sa kaso ni Paulo Tantoco na kung saan starring, mga kababayan, ang ating First Lady Liza Araneta Marcos. At dito, mga kababayan, pinakita niya ang timeline, mga kababayan, na tila nga ba pagdating sa dulo parang nag-iba. Biglang parang, ano ba to? Lutong Macau ba ito? Magic sarap, tak 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 tak, na mukhang binendalo. O mga kababayan, itong kaso ni Paulo Tantoco. Anong ibig natin sabihin? Panoorin po natin si Dean Chase, mga kababayan, ha. Talagang magtataka ka, bakit parang hindi umusad itong kaso ni Paulo Tantoco na sa umpisa, mga kababayan, tila parang napakalaking iskandalo nito. Panoorin niyo po. On the 8th of March, the nation was shaken when a tycoon, superstar, business owner was found lifeless. Parang Dean Chase, POV. Oh. Pero parang ding Soko. Go, Dean Chase. In his hotel room at the Beverly Hilton Hotel. Wow, Beverly Hilton Hotel. Social, mga kababayan, no? Parang hindi naghihirap ang Pilipinas, mga kababayan, no? Entourage si Madam Liza Araneta Marcos. Hilton Hotel lang naman, mga kababayan. Wow. However, it is not his untimely passing that shook the nation. It was who he was allegedly with. Oh, ayan, mga kababayan, no? Yung kasama, oh. Madam Admiral Araneta Marcos, mga kababayan. Yan ang nakakagulat. Yan ang kasama ni Paulo Tantoco, mga kababayan, sa Amerika. Tapos ang sabi pa doon sa mga kababayan, nagsinungaling daw sa coroner's report dahil ang sabi, mayroon lang daw silang binisita doon sa Amerika na kamag-anak. And then, bakit andun sila, mga kababayan, sa event ni Liza Araneta, ng asawa ni Paulo Tantoco, mga kababayan? Yusek, undersecretary, nagtatrabaho sa Malacanang. During that fateful day. That time, the news was vague, incomplete, and it was shrouded in mystery. Fortunately, I have connections and I took upon myself to find out what really happened. Oh, may connection siya, mga kababayan. By the way, he is a lawyer in America, ha. Iba po yan, mga kababayan, sa Amerika, ha, dahil doon dapat, pumasa ka doon, mga kababayan. Nagbasa ka ng kanilang saligang batas. Corporate lawyer, mga kababayan, ng Amerika. I reached out to a client of mine who works at the Records Bureau and I was able to get a copy of the unedited and raw version of the report. Nakakuha ng unedited raw version of the police report, mga kababayan. Hindi pwedeng mag-falsify si Dean Chase, mga kababayan, ha. Dahil nakasalalay ang kanyang pagiging abogado dyan. At isa pa, hindi ito peke, mga kababayan, dahil ang trabaho ni Dean Chase, tagasuri, mga kababayan, ng mga dokumento kung fraudulent ba ito. Nakakuha siya. That transpired during the incident. The names that I saw on the report shook me to the bones, for I recognized. Shook me to the bone! Leader of the entourage. Sino kaya itong leader, mga kababayan? Ito ba ang mga kapalakaan, mga kokak, mga kababayan dyan? All of them, all too well, including the name of someone who will not be mentioned in this video, but is heavily implicated. Heavily implicated. Sino pa ba? Kokak, 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 kokak. Ganito, ang sound niya, mga kababayan, na ganito. Ganyan. Though I knew that it would place my life on the line, I started talking about the incident on my page almost every day. Mounay nagpadagan sa nasod diha karon sa ato ang Sabi pa niya, yan ang nagpapatakbo ng ating bansa dyan sa Pilipinas. sa Pilipinas. Mounay nagpadagan sa ato ang nasod. Yan ang nagpapatakbo. Yun, mga kababayan, ang na-implicate doon, sabi ni Dean Chase. Sinong nagpapatakbo ngayon ng ating bansa? Aside kay Ngagba, mga kababayan. We deserve better. We deserve a better leader. For I believe that the Filipino people deserve to know and that it would be in their best interest to know the truth. But the truth was Bakit ganyan ang picture? Bakit ganyan ang picture mo, Dean? not well received. Sabi Dean Chase daw, utak daw ng fake news, mga kababayan. Tatakas na, sabi ng mga bangag vloggers, mga kababayan. Mga vloggers ng mga bangagan. I decided to wait Fake news ito, abogado ito, mga kababayan. Tagasuri ng mga dokumento, ha? Alam niya kung anong fake at anong hindi. for the medical statements, for I knew it was only a matter of time. Come forward to July, 4 months after, the Los Angeles Coroner's Office released the cause
Cause of Tantoco's untimely passing, pulveron effects. and it spread like wildfire. Drug overdose. Yan ang lumabas sa pagsusuri ng Overdose. Estados Unidos kaugnay sa pagkamatay ni Matinding batakan. Rustans Executive Paulo Tantoco nitong Marso. Ah. Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Ivy? Namatay sa cocaine overdose si Rustans Corporation Air Paulo Rustans. Tantoco noong Marso. Iyan ang resulta ng toxicology report nito ayon sa Los Angeles County Coroner's Office. 4 na buwan ang mapabalita ang pagpanaw nito noong March 9 Philippine time. March 9 mga kababayan, no? And then later on yan, pinadukot si Tatay Digong. Listed a significant condition ng posibleng komplikasyon sa puso sa accidental death ni Tantoco. Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kasama sa entourage ni Kokak mga kababayan na ngayon nasa Korea. Nagparty na namang mga animal mga kababayan. Nagparty na naman sila Kokak. Nang ipagdiwang nito ang Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel. Grabe no, party-party ang pinunta. Sa Korea, nagparty na naman, kumanta na naman si ng mga kababayan, yung lukaret na si Auntie Claire ng Bongga Kaday. Sa isang video sa social media account ng First Lady, present sa MIFF celebration, sina Senate President Oh, ayan si Cheese Escudero, oh. Hoy, Cheese! Magtipid ka naman. 18 million lang ang pera mo. Pupunta ka pa sa Amerika. Baka isang gabi lang yan. Kasama mo si Heart Evangelista. Cheese, magtipid ka, 18 million lang ang salin mga kababayan. Tapos ang pera niya sa bangko, 11 million lang. Cheese Escudero, Senate Pro Tempore Jingo Estrada, Tourism Secretary Cristina Frasco, MMDA Chairman Romando Artes at iba't ibang Pinoy celebrities. Noong Mayo, pinabulaan na ng Malacanang ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Oh, di ba? Si VP Sara na mismo ang nag-implicate mga kababayan. Andun, may mga dokumento sila. Sa kanya pala nang galing. Wow, sa kanya pala walang galing. Hoy, Bongga Kaday. Nagkalat na naman mga kababayan. Sintonado pa naman. Pangit ng boses mga kababayan kumanta sa Korea. Nagwaldas na naman sila ng pera sa Korea mga kababayan ha. Mga bangag. Ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito. Source of, Na pinapakalat. Kumalat kasi ang haka-haka online na nadetect sa Los Angeles CFL na ayon sa mga fact-checker ay distorted at manipulated photos and videos. Grabeng mga pagtatakip mga kababayan, no? Oh. And then, sinakyan pa nila mga kababayan yung di ba, una dati na booking na edited. Sinakyan nila mga kababayan para ni-reverse psychology na kayo. Na intentionally mga kababayan, inedit nila. Inedit nila para isipin ng iba na sinadya o ganyan, ng good time lang. Ganyan maglaro ang mga bangag mga kababayan. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, Nag-teleport mga kababayan, sabi ni Dean Jace kung ganun. 2025. March 10, pero andun pa, may event pa March 9. Gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente? May records po yan. Manda kayo, pag presidente ni Sara, kakalkalin niyo yan. March 11, nagkaroon po. Pero parang mga kababayan sabi ni Roque ha, nagkaareglohan na daw dahil, di ba andun si Trump mga kababayan? Nakuha niya ang lahat ng gusto niya nang walang kapalit mga kababayan. Si BBM, walang nahita ni itlog mga kababayan ni Medyas, walang nakuha sa deal niya kay Trump. Si Trump, nakuha niya lahat ng gusto niya. Naglagay na EDCA dito, mga missiles, mga weapons, mga kababayan. Paggawaan pa ng weapons ha, gagawa din sa Pilipinas. Nang libre! Sabi ni Roque, baka may upper hand si Trump, nakapalit niyan. Na ang nakinabang hindi ang sambay ng Pilipino, kundi baka sila, baka yun mga kababayan, inabsuelto, si Admiral. Event. Si First Lady Si Roque nagsabi ha, with the representatives of Girl Scouts of the Girl Scout! Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba nating ipakita? Hindi! Yan mga kababayan, mga mga throwback. Assistant Vice President ng Response Group si Tantoco. Dati rin siyang Chief Operating Officer ng Pacific Links Gulf Development at Chief Security and Procurement Officer ng Santa Elena Gold. Alam na namin ito. Forward din natin na mga kababayan si Dean Chase, yung kanyang sinabi na mga kababayan. Sige, Dean.
Pasok na din. cases fact. Fake documents of the police report were made public to throw off the cases facts. Sila lang din ang palabas mga kababayan ng mga fake documents para ma-discredit mga kababayan yung mga totoong dokumento. But the Filipinos went on a frenzy and demanded answers and accountability from the administration that is obviously protecting a criminal. Criminal. So, Soko. Parang Soko na din si Dino. Around the same time, like an anti-hero to the rescue, the statement of Paulo's wife from the Los Angeles medical examiners surfaced and admitted to using illegal drugs. Umadmit mga kababayan. Hanggang ngayon ha, nagtatrabaho pa rin yan sa Malacanang. Umamin na bumabatak mga kababayan ha. When I saw the news of her owning up to what happened leading to the tragic incident, I Tingnan nyo, mga ginagamit mga kababayan, oh. Polvoron, damo. immediately went online and called her out for lying. Yun na nga po. This is a classic misdirection eh. Ito Classic misdirection. Ikaw ang asawa. Di alam ng mga tao na nag-ticket kayo dyan. Di alam ng mga tao. Pero you have a choice. To let everyone know that no. No! Hindi ako tumitira. Pero you chose to admit to everyone publicly Umamin, no? Baka hindi pa mga kababayan naglanding. High na high pa up in the sky. that you're doing this. Napaamin. So this is a classic blame it on the fall guy. Hindi naman fall guy ang asawa. Oh. And to think you're an appointed official. Grabe no? Malacanang official Note, kasama ni BBM ng mga kababayan lagi yan. Dahil andun yan sa Malacanang. Parang mga alalay nila yan mga Lagi kababayan. lang isipin niyo She admitted doing Coca-Cola Coca-Cola! and Mary Jane. Mary Di ba Jane! nag-related out sa situation na to? Sa pag-admit ng asawa. Parang obvious talaga na okay, I'm gonna take a blame on everything. In fairness din, nag-effort ka sa pag-edit mga kababayan nito. Kasi sa Danas, yung gano'n, yung obvious talaga Ewan ko lang talaga kung, Sa kanyang video presentation mga kababayan, ewan ko kung saan ito papunta kasi it's what really happened there in Beverly Hilton versus the statement of the family members. For it was obvious they were trying to cover up what really happened that day. that If you have been day. following my timeline on this case We are following closely. since March, you already know that a group of Asian-looking men went to the Beverly Hills Police Department Puti daw ang buhok mga kababayan Pwede rin si Ambassador Babes Romualdez dahil puti ang buhok nun on the first week of April and had a closed-door meeting with their supervisor, who one of the men was positively ID'd by my client with the name that has the initials of J and R. JNR. Ano bang real name ni Babes Romualdez? JNR nga mga kababayan. Jose Manuel Romualdez. Siya ang mga kababayan, yung ambassador ng Pilipinas sa Amerika. Yun daw ang wala natin pwedeng siya, pwedeng hindi. Pero JNR pero sino ba naman? 'Di ba? Ang may kapit diyan mga kababayan. 'Di ba ang ambassador talaga? Yan siguro tinutukoy ni Ding. After the visit, detailed accounts of the incident were then prohibited to be provided to the public after the Biglang naging sekreto. case was superseded by a higher Ang investigating team. leader. On the updated police report that the Beverly Hills Police Department can only provide states, the records you are requesting are part of an investigatory file and a record pertaining to an investigation by law enforcement under CPRA Government Code Section 7923.600 Na-supersede mga kababayan. Mayroong nag-take over na ahensya. exempts and therefore does not require the disclosure of any records. Biglang naging sekreto. In layman's terms, they are no longer able to provide detailed report on the incident since this is still an ongoing case. Just Ongoing as when we case. thought Paulo Tantoco would never be able to tell his story, Santoko! around July of this year, the County of Los Angeles Medical Examiner released its official findings and made the document public by request. I requested an official copy and cross-referenced it with a police report that I Nag-request siya acquired from my request siya ng client who copy. works at the Records Bureau. All of the details in the document that I have made Kaso lang sa copy mga kababayan sinabi, na hindi pwede ilabas ang mga detalye. public since March have all been confirmed. The cause of Paulo's untimely passing, the timeline Pulburon. Pero ang kaso mga kababayan, nawala na yung mga dapat na mga pangalan na
kasamahan niya. Yan ang gusto natin. At ang gusto natin yung pangalan ni Lisa Admiral Marcos, mga kababayan. Lines of the incidents, the exact room number, and the ang most room important number. detail that confirmed the factuality of the document that had been in my possession since March, the Possession. exact time of Paulo's passing. However, even with all Wife, ha? these facts confirming each report, the statement of Paulo's wife in the medical examiner's report does not seem to match the statements of Wala na tayong ano dyan, mga kababayan. Habol dyan dahil parang nakasali na si Trump, mga kababayan. Yung, di ba? Emergency meeting with Donald Trump, si BBM, mga kababayan. Sinomon. Hindi nga ni-request, mga kababayan. Parang sinomon. Balik ka dito nga. Parang ganyan, mga kababayan. the witnesses in the raw police report from the Beverly Hills Police Department. According to the County of Los Angeles Medical Examiner's report, Dina Arroyo Tantoco said in her statement, and I quote, "The You quote. decedent and his wife have been visiting family in the United States from the Philippines. Family daw? Di ba ang pinunta nila, MMFF, mga kababayan? Ay, naku. And since the 3rd of March 2025, the decedent and his wife have been staying in a hotel." End quote. Oh, This damn. statement from Dina is an obvious and adamant lie, for we know that she and the decedent were in fact part of an entourage the night prior. I will survive. I would like to give. I will survive. I will survive. Tige! Si Admiral, mga kababayan, sayaw parang tumalon-talo na bola. Ay, nako, Admiral. Ay, nako. Same report, she also said that at approximately 2 in the morning, the decedent used an illegal drug before going to sleep, but ended up using Mary Jane at approximately 3 or 4 in the morning, which does not add up. Why would someone use a known stimulant drug before going to bed and end up using a downer to help him go to sleep? Ganyan pala yan. Ganyan pala yung mga sequence niyan. If we compare the timeline of Dina's statement versus the statement of one of the witnesses in the police report, it was around this time that one of the witnesses saw Paulo Tantoco start to convulse, and I quote, Nag-convulse na. "Witness remained at the after party in room 504 along with the leader of the entourage together with the other witnesses. He reported that between 4:45 to 5:15 4:45. in the morning, Mr. Tantoco began convulsing and confirmed that one of the witnesses suggested calling emergency services but was reportedly discouraged by the leader of the entourage. Andyan yan sa police report pala, mga kababayan. So, leader. Maliwanag dyan, mga kababayan, na marami sila. Who said that the said behavior was a typical reaction to excessive recreational substance use. Dina's Grabe, no? Na-twist na talaga, mga kababayan, no? From the initial na parang wala na lang. Anong nangyari na doon? statement from the medical examiner's report continues, and I quote, "She believes her husband got up at approximately 11 in the morning and went to the bathroom, but is unable to confirm if he was using drugs. Ay, nako. She said she woke up from the decedent coming out of the bathroom saying he wasn't feeling well and collapsed thereafter, to which, according to the decedent's wife, prompted her to immediately call the front desk for medical assistance. But if we cross-reference her statements versus the written statements of the witnesses in the police report, that's not what happened. The Iba. Iba, mga witness kababayan. emphasized that his concern for the victim's deteriorating condition. He noted that Mr. Tantoco's convulsions appeared intermittent and has diminished over the next few hours. But at around 11 in the morning, he noticed that the subject was completely unresponsive. At Unresponsive that na. point, he made the phone call to the hotel front desk, prompting the emergency response. Dina's accounts from the medical examiner's report seemingly have the same timeline, corroborating the incidents stated in the police report. However, it is evident that she eliminated the witnesses and the leader of the entourage from her statements and made it seem Sino ba leader ng entourage dyan, di ba? Si Lisa, mga kababayan, ang inatasan dyan. like there was a high probability of Paulo Tantoco's survival and her story.
But if we compare her lone statements from the medical examiner's report versus Biglang nag-iba, no? the written statements of multiple witnesses in the police report, the timeline in the police report confirms that they had almost 7 hours to save Paulo Tantoco's life. It is obvious that this is not just a party gone wrong. No, it is more than that. This may be a cover-up for a murder. Cover up. So tell me, who is telling the truth here? The statement of a supposed bereaving wife who may be covering a murder case? Or the statements of multiple witnesses written in a police report who saw how the entire incident transpired? You, Mayroon mga witness, no? Cover up na ba yan? be the judge. Well, ngayong araw po, Tayo ang judge. naglabas ang Korte Suprema ng tinatawag na bagong rules on extradition. Now, anong nakasaad dyan sa rules na yan, no? At Korte Suprema, mga kababayan. So, may update sa extradition. Ewan lang natin na, Korte Suprema. Ibang topic na naman ito, mga kababayan, na kumusta na pala yung kay Tatay Digong na kaso na sinampa dyan. Writ of habeas corpus, mga kababayan. ito ba ay po pwedeng gamitin sa kaso ni Tatay Digong? Ano Well, yan? una-una, Sana favorable, no? nais ko pong linawin, no? Mm. Na ang extradition po ay isang politikal na Hindi dumaan sa extradition yun, mga kababayan, yung kay Tatay Digong, ha? Never dumaan yun sa extradition. May extradition bang kinaumagahan, dinakip, tapos patapon agad, ninagabihan? Dahil, unang-una, ito po ay sakop ng isang tratado at ito po ay po pwede lamang ma-apply kung meron talaga tayong extradition treaty doon sa bansa na humihingi sa pagkatao ng isang nasasakdal sa kanilang hukuman. So ito po, dahil ito ay treaty-based, ito po ay isang political na proseso. Political. At ito po ay sakop ng international law. In fact, may dalawang prinsipyo po na dapat masunod para maging epektibo ang isang tratado ng extradition. Na unang-una, yung tinatawag na double criminality, no? Double? Na dapat yung krimen kung bakit nais i-extradite ang isang nasasakdal ay parehong pinarurusahan sa bansa na nagre-request na extradition at doon sa bansa na panggagalingan nung akusado. Pangalawa, hindi dapat sakop ang mga political crimes gaya ng krimen na hinaharap ko. Sinasabi nila, ito daw ay non-bailable human trafficking, pero sa katotohanan, kung titignan mo, dahil political. wala na ebidensya yung human trafficking, politika talaga ang dahilan dyan. At pangatlo, dapat hindi rin siya ma-extradite dun sa isang bansa na merong death penalty or kung siya ay posibleng maging biktima ng torture dahil yan po ay nakasaad naman dun sa International Treaty on yung torture, no? Now, dahil yan po ay isang bagay na governed by international law at dahil yan po ay nakasalalay kung meron ng tratado doon sa panig ng Pilipinas at bansa na nais makakuha ng pagkatao ng isang akusado, ito po ay pinapatupad ng ehekutibo. Now, dahil ito po ay pinapatupad ng ehekutibo, ang ehekutibo nung panahon na si Marcos ay merong legislative powers nung siya ay diktador at Diktador. siya ang nag-issue ng PD 1069 na siyang batas na umiiral sa lahat ng extradition cases. At itong batas na ito ay nagbibigay kung ano yung proseso. Ang proseso ay, unang-una, dapat meron nga tayong tratado. Pangalawa, treaty. ang request for extradition ay papadala sa DFA. Ang DFA in turn, kapag sa tingin niya may basihan, ipadadala sa DOJ. At ang DOJ ang mag-aaral kung sakop nga siya ng tratado sa panig ng Pilipinas at ng bansa na humihingi. Kung siya ay sakop, maghahain at maghahain pa rin ng petisyon sa hukuman. At hukuman ngayon na magdedesisyon kung dapat nga bang ma-extradite itong taong ito doon sa nagre-request na state. Ibig sabihin, bagamat ang Supreme Court ay gumawa ng quote-unquote new rules on extradition, yung batas na nagsasabi kung ano talaga ang proseso ay 1977 pa in effect. So ang kasagutan ko po, sakop po ng new rules yung nangyari kay Tatay Digong at yung posibleng gawin kay Senator Bato at saka kay Senator Si Bato, mga kababayan, next Go, in line. Dahil
Yung batas naman Pati po si Bongo, na mga kababayan, nagsasabi ano? na tanging hukuman lang ang pwedeng magdesisyon sa Ipapadukot nila sa ICC na naman mga kababayan. Pati si Bongo? Ha? What? extradition, bagamat ito ay ipapatupad na ehekutibo bilang tagapagpatupad ng mga batas, ay nakasaad na sa isang 1977 na batas. Now, kung titignan nyo po, wala namang bago talaga dito sa new rules na linabas ng Supreme Court. Ganon din po ang proseso. Kinakailangan ang magsampa ng petisyon para sa extradition sa hukuman, sa Regional Trial Court. Pangalawa, kinakailangan yung hukuman magdedetermine na merong probable cause para dun sa krimen na nasasakdal ang isang tao na ninanais na ma-extradite. So ito po yung karagdagang obligasyon ng Estado. Kasi dati-rate, ang hukuman titignan lamang kung extraditable nga ba ito at kung yung tao na pinapa-extradite ay siyang tao nga na hinihingi ng requesting state. So pinahirapan po ang proseso ng extradition dahil kinakailangan meron pang probable cause na ipapakita ang Pilipinas para nga po ma-extradite ang isang tao. Pangatlo, kinakailangan bago siya ma-extradite, maging pinal yung desisyon ng RTC. So kinakailangan walang apila. Samantalang dito po sa batas na 1069, tahimik po ang provision kung pwede siya kaagad ma-extradite matapos magdesisyon ng RTC or kung meron pang apila. So ngayon, malinaw na. So sa akin, bagamat hindi na bago yung siste na tanging hukuman lamang ang dapat magdedesisyon kung ang isang tao ay ma-extradite, binigyan pa ng additional garantiya ang tao na nais ma-extradite na unang-una ipakita na merong ang probable cause na siya ay lumabag ng kahit anong batas doon sa batas ng nagre-request na estado, at pangalawa, kinakailangan matapos muna yung full process of judicial review including appeal. So, wala na po yung mabilisang deportation or extradition ngayon. Talagang maski mag-decide ang RTC na siya ay extraditable, pwede pang mag-apila. At pangatlo, So pinagtibay mga kababayan o pinahirap ang extradition. So bakit nagkaganon mga kababayan na etong katatay digong grabe? Provision sa Wala pa 24 hours. Extradite pwede na. humingi ng bail. Pwede Pakikinabang ito sinabato. Sinabato mga kababayan. pwedeng magkaroon ng panandaliang kalayaan ang tao na subject to deportation na dati-rate wala pong ganyang karapatan. Huli ka agad, warrant of arrest, at saka wala kang bail kasi this is a case for extradition and therefore not covered by bail. Pero ngayon sabi ng Korte Suprema, abay, kung wala talagang probable cause, bakit mo hahayaang makulong? Samantalang yan naman ay isang tao na hindi pa talaga napapatunayan na pagkakasala. So ulitin ko po wala pong binago doon sa prinsipyo na tanging hukuman lamang ang dapat mag-order kung ang isang tao na nasa Pilipinas ay dapat ma-extradite upon request of a foreign jurisdiction. Now, ang komplikasyon po dito yung ICC. Yung ICC kasi hindi siya estado, hindi siya state. At dahil diyan, wala tayong extradition So paano na yan? Malulusutan na naman tayo mga kababayan ng mga bangag. Technically na naman tayo. treaty sa ICC. Ang meron lang tayo, nung tayo ay kasapi pa ng ICC, ay yung Rome Statute na naging kabahagi. Pero tayo nga ay bumitiw na. Bumitiw tayo noong 2018 pa. Okay? Tayo ay nagdeposito ng Instrument of Withdrawal ng 2017 at ito ay naging epektibo ng 2018. So ibig sabihin, yung obligasyon natin na makipagtulungan sa hukuman ng ICC, pati yung Service of Warrant of Arrest ay natapos na noong 2018. So kung sila ay pupunta at dudulog ngayon sa hukuman, let's say dahil sa Warrant of Arrest ni Bato o kaya kay Bongo, hindi na Grabe no, pati si Bongo mga kababayan. Damay. yan ng RTC dahil wala na tayong obligasyon na makipagtulungan. At dahil nga doon sa konsepto na tayo isang soberenyang bansa, yung ating obligasyon na makipagtulungan hanggang 2018 lamang. Dahil ang sabi naman talaga ng Rome Statute, yung katungkulan natin na makipagtulungan ay Bakit hanggang ngayon nakikipagtulungan pa rin ang mga bangag? ng isang taon.
matapos ang ating deposit of instrument of ratification. So ibig sabihin ngayon, dito sa new rules din malinaw na malinaw po, at yan naman po ay nakasaad din sa ating sasaligang batas, no, na ang warrant of arrest na po pwede lamang ipatupad dito sa ating bayan ay warrant of arrest na inisyu ng lokal na hukuman. Pag ito ay pursuant to an extradition case, hindi mo mapapatupad dito ang warrant of arrest ng isang hukuman na dayuhan. Kasama na dyan ng ICC. Kinakailangan talaga Dumaan sa local court na warrant of arrest. Yan mga kababayan, yung ginawa ni Bangag, paano na yun, Korte Suprema? Anong gagawin nyo doon? Para mahuli ang isang tao. So yung ginawa talaga nila kay Tatay Digong ay maling-mali. Unang-una, yung warrant of arrest ng ICC, hindi yan immediately executory sa Pilipinas. In fact, doon mismo sa Rome Statute, sa Article 59, nakasaad na dapat talaga idulog muna ang bagay sa lokal na hukuman na i-asserted na identity, sisiguraduhin na ang karapatan ng tao na nais padala sa dahig ay narespeto, at pinaka-importante, sisiguraduhin na mayroong jurisdiction ng ICC na hindi na nga nagawa ng lokal na hukuman, dahil kung nagawa yan, sigurado po ako ang desisyon ay wala ng jurisdiction. So ngayon, ito po, ang ibig sabihin nito, talagang sakop pa rin si PRRD nito, kaya nga ang sinasabi ko, illegal ang nangyaring pagpapadala kay Tatay Digong sa dahig, at ito nga po ay kriminal. Sa batas ng Pilipinas at sa batas ng buong daigdig. At naninindigan ako na dahil nga ang nangyari po ay kidnapping, bagamat ito ay taliwa sa desisyon ng Israel Supreme Court sa Eichmann, ako po'y naninindigan na ang kidnapping bilang pamamaraan para makuha ang jurisdiction sa pagkatao ng isang nasasakdal ay illegal, at ito po'y dahilan para mawala ng jurisdiction ng hukuman. Pero ang ICC mga kababayan wala Ang kapal ng mukha. Sigurado nga tayo mga kababayan na baka mayroon sa buhatan yan. Na kung saan nakabinbin ang kaso ng taong kinidnap. Kaya nga po ako, hindi ako titinag sa aking paninindigan dahil kinidnap si Tatay Digong, dapat mawalan ng jurisdiction ng ICC. Bukod pa dun sa argumento na wala na naman talagang jurisdiction ng ICC dahil nagsimula ang partisipasyon ng hukuman doon nga po sa confirmation of preliminary investigation sa pangalawang taon na matapos tayo magbitiw. Samantalang, ang sabi nga ng Rome Statute, ang pagbibitiw epektibo lamang sa loob ng isang taon matapos ang instrument of withdrawal. So nung panahon na humingi sila ng preliminary investigation sa pangalawang taon, hindi na po pwede yan dahil hindi na nga po kasapi ang Pilipinas ng Rome Statute at hindi na tayo sakop ng jurisdiction ng ICC. To recap, wala pong bago doon sa new rules on extradition. Wala pa namang bago. Sa sino ang sakop na extradition. Yan po ay mga tao na hinihingi ng isang bansa kung saan meron tayong tratado na extradition at hindi po sakop ng kahit anong extradition request ang mga kaso na hindi subject to double criminality, political, yung lugar na kung saan siya ina-extradite ay po pwedeng magkaroon ng death penalty, at yung lugar kung saan siya pinapadala ay po pwede siya maging biktima ng torture. Wala po yung bago. Hindi rin po bago na ang isang arrest warrant na inisyu na isang dayuhang hukuman, whether be it a foreign domestic court or ICC, hindi po pwedeng ipatupad sa Pilipinas nang hindi daraan sa prosesong lokal. Tanging warrant of arrest ng RTC issued as an extradition court ang po pwedeng mapatupad. Pangatlo, ngayon po, itong desisyon ng RTC, kinakailangan merong probable cause. Wala pong ganyang provision doon sa batas ng 1069 dahil proseso lang ang sinasabi ng batas na 1069. At isa pang bago, po pwedeng umapila pa ang nasasakdal dahilan para hindi pa siya ma-extradite, at ang pinaka-importante ngayong pagbabago ay po pwede na pong mag-bail. Hindi dati na walang karapatan. So mas pabor mga kababayan. Ang pagkalayaan ng isang nasasakdal habang hindi po siya nagiging ibebend lang yan ng mga bangag mga kababayan na naman. o nadidetermined to be a flight risk. Ergo, ang aking konklusyon, itong bagong rules po ay lalo pang pinangangalagaan ang karapatan ng tao na nais mapa-extradite ng isang dayuhang bansa dahil nga pinangangalagaan ang kanyang karapatan ng kalayaan by insisting on probable cause and by clarifying once and for all na tanging hukumon lang ang pwede magdesisyon sa kung pwede bang i-extradite ang isang
tao na nasa Pilipinas. Ang mensahe ng Korte Suprema, Boying Remulla, mali ka nung sinabi mo na yung Article 59 Judicial Determination ay DOJ. DOJ. Ay, nako, lingwahe ng ang bebend na naman, nagbebend na naman mga kababayan. statute na judicial organ ang dapat magdesisyon kung dapat bang ipadala sa dahig ang isang nasasakdal. Ang dapat na nagdesisyon, hindi ikaw, hindi si Torre, hindi iyong kapatid, hindi si Bangag Jr., kung Bangag hindi da Jr. ang Korting Pilit. Marami siguro nang sabi, too late the hero. Hindi po. Kasi gaya na aking sinabi, wala naman pong bago dyan sa rules na yan kung hindi binigyan ng klarifikasyon ng hukuman na tanging hukuman lang ang pwede magpa-aresto at ang taong i-extradite ay dapat lang maaresto sa pamamagitan ng Pilipinong warrant of arrest. Pero yung katunayan na bagamat ang extradition ay isang political na bagay dahil yan po ay pinagkasunduan ng dalawang bansa, yung proseso ay dapat dumadaan pa rin sa hudikatura. Ang mensahe ng Korte Suprema, gaya ng sinabi ni retired Justice Adolf Ascuna, maling-mali po ang ginawa niyo kay Tatay Digong. Dapat yan pinadaan sa hukumang Pilipino bago siya pinadala sa dahig. At dahil hindi po nagawa yung ganyang proseso, siya po'y nakidnap. Ang aking Nakidnap. paninindigan, yan po Bakit ay kasi Korte Suprema, ideklara nyo na illegal yung ginawa kay Tatay Digong? Dami nyo pang, pag-desisyon na sila dyan mga kababayan sa extradition, tapos yung kaso ni Tatay Digong, pinatulog. dahilan para mawala ng jurisdiction ng ICC at ang aking legal basis po ay ang karapatang pantao, the right to due process ng lahat na nasasakdal, nasakop po ng Universal Declaration of Human Rights at ang European Convention on Human Rights, at pangalawa, ang decision po ng Ebrahim versus Minister Ebrahim. kung saan ang South Africa Constitutional Court sa isang kaso kung saan ang isang opisyal ng apartheid regime ay kinidnap sa karating na bansa ng South Africa, dinala sa South Africa para litisin. Ang sabi ng Constitutional Court, dapat ma-dismiss ang kasong yan dahil hindi po pwedeng iwasto ang pagkakamali na apartheid sa pamamagitan na isa na namang pagkakamali, ang kidnapping. Kidnapping. Malinaw po ang mensahe, dapat dahil kinidnap si Tatay Digong, mawalan ng jurisdiksyon ang IC at ibalik na sa lalong mabilis na panahon si Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Thank you. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post comments below.